Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bottom Magas PH. My name is Angel Francia Feliciano, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, kamusta po kayong lahat? So, in today's video, Gemini, alamin natin kung ano ang mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong career at trabaho. Okay, career, trabaho, focus natin dito. So, ano yung mga dapat malaman? May babala ba? May swerte pang bang paparating? May oportunidad bang paparating sa iyo? Tingnan natin. Alright? Now, Gemini, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Gemini, at iwan yung hindi. Alright, simpisa na natin. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan. Gemini, for your career. Oh my God, grapes! Grapes din nakuha ng ating Gemini. Ayan. Kaya ano pa, mga naglabasan. Baraha, Gemini. Alright, Gemini. Alamin na natin. Ang dami Alright, umpisa natin sa grapes. Okay, Gemini, this is a sign na may magandang mangyayari sa inyong career or business. Career, trabaho, right? And also business. Mukhang sa business, kung may inumpisahan ka o may inaalagaan kang negosyo, mukhang itong first quarter of the year, January, February, March, magbubunga. Magbubunga lahat ng mga pinaghirapan mo sa negosyo. And also sa career, mukhang, lalo na sa ibang mga Gemini natin dyan na naghahanap, mukhang jajakpatin ka. Alright, abundance, harvest, prosperity, claim it. Gemini, you can claim the words na nandito sa comment section para mag-manifest sa inyo. Claim abundance, you can claim the abundance, you can claim the prosperity, you can claim the wealth. Talaga. Aani ka ng marami. Marami kang aanihin. Mukhang marami kang aanihin sa negosyo. Kung anong negosyo man yan. At kung for those of you na nag-iisip ng bagong negosyo sa taon na ito, wow! Lalo na siguro kung noong New Year ba yun? Yeah, nagdaang New Year. Itong New Year, kumain ka ng grapes, this is a confirmation na kung ano man mga wini-wish ninyo, matutupad. Claim it. Mamaya malalaman pa natin exactly kung ano to. Right, next, Gemini, you have kerosene. Oh, Gemini, talking about kerosene, mag-ingat. Okay? Situation, provoke, watch out. So, mag-ingat. Kasi mukhang yung iba sa inyo, mag-ingat sa mga kaaway nyo sa trabaho. Okay? Wag yung, sana hindi nyo ma-provoke ang mga ka-workmates ninyo this year. Kasi nga, fire horse energy tayo. Mapanganib ang taon na ito because of the fire horse. Nagliliyab ang mga tao, very aggressive, mainit ang ulo, lalo na sa hirap ng buhay, daming problema. Dala pa ng fire horse energy, marami ang mainit ang ulo, marami ang may problema. Ang mga tao pag may problema, very destructive. So, umiwas na lang sa away, umiwas sa gulo, wag na lang makipagtalo. Mukhang may wag naman sana masunugan. Mamaya alamin natin kung bakit andito yung kerosene. You have master. Okay, Gemini, mukhang meron kang makakonquer, ma-overcome. Marami din siguro sa inyo may pinapag-aralan na skill in the flow. Mamaya malalaman natin to kung ano, i-confirm natin o verify natin. You have repairman. Mukhang may maaayos or mayroon kayong balak ayusin. Ano kaya ito? Recover. Ayan, mamaya malalaman natin, Gemini. Next, what else? Gemini, you have optical illusion. There's something in your life
this month na illusion lang. Ma-realize ninyo na illusion lang lahat. Mamaya malalaman pa natin kung ano to exactly. Next, you have 50-50. There's something in your life, there's a situation. May sitwasyon sa buhay mo ngayong buwan na ito at sa mga mga susunod na buwan, January, February, March, 50-50. Okay, malalaman natin ito mamaya kung ano tong 50-50. You know what? Ayusin natin yung ano mo. Next, you have, within a few weeks, may mangyayari. Within a few weeks, malalaman natin ito mamaya ano exactly. And you have train, mukhang may aalis, mukhang may lalakbay. This could also be a confirmation, Gemini, if you are planning na mag-apply sa ibang bansa in a country na may train. Of course, maraming bansa ang may train. But definitely, there's like, may aalis. Ano kaya ito? Malalaman natin mamaya. Okay? Kung sino ang aalis, bakit ka aalis, bakit aalis. Malalaman natin to. And last but not the least, you have hot air balloon. Freedom, new perspective, mukhang aangat ka. May pagkakataon na this could also be a sign, Gemini, that aahon ka na. Especially sa mga Gemini natin, mukhang makakalaya ka in some situation. May situation sa buhay mo na makakalaya ka or mukhang magkaroon ka ng freedom. Hopefully, this is financial freedom, no? Whatever this is, you can claim it. Alright. Now, Gemini, bago natin ituloy ang reading mo at para tignang mabuti natin dito yung story, no? Alamin natin yung bawat isa, i-verify natin. Gusto ko po yung anyayahin. I-invite ko po kayong sumali sa gagawin kong mga ritual. Kay dalawa po ang natirang ritual para sa buwan ng January 24 and January 27. Diyan ko po gagawin sa mga petsa na yan ang mga ritual. January 24 sa New Direction Ritual for Career and Business. Sa mga interesado naman ng cord cutting ritual, sa 27 po kayo sumali. Now, limited slots lang po. Kaya, paunahan po sa pag-reserve ng slot, may bayad. Okay? 500 pesos per person, kada tao. Okay, so watch this po. Pakinggan niyo po ito. Hello po mga kabonom. Ayan, kung ikaw po ay nalilito o nasa crossroads ng inyong career, ayan, paulit-ulit na nagtatanong na ito ba talaga ang para sa akin? Or pagod na sa trabaho pero hindi alam kung saan lilipat. Or gustong mag-resign pero natatakot, ayan, o nag-iisip ng career shift pero walang clarity. So ayan, ang ritual na ito ay tutulong linisin ang ingay sa isipan mo para makita mo kung alin ang dapat ituloy at alin ang dapat bitawan. So this is the New Direction Ritual for Career Planning and Business Direction. So magkano? 500 pesos po sa gustong sumali. And kailan ko gagawin? January 24, 2026. Gustong magpasama o gustong mag-join, ayan, pakitignan na lang po sa comment section yung link. Ayan, punta kayo sa Facebook page ko, kung alam niyo ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check verified ni Meta. So ayan, sino pa mga dapat sumali dito or pwedeng sumali? Kung may negosyo ka pero walang malinaw na direksyon, ayan, kung ikaw ay, yun nga, may negosyo pero pabago-bago ang plano mo, hindi ka sigurado kung itutuloy or mag-expand or isasara na, or maraming ideas pero walang focus, ayan, or pakiramdam mo ay parang may humaharang, no? No, ang ritual na ito ay para sa direction, focus at tamang priority, hindi lang sa bintahan. Ayan. So kung sino pa, kung pakiramdam mo ay stuck ka kahit nagsisikap ka naman. Ayan, na kung ikaw ay trabaho pero walang progress, laging may delay or setback or parang umiikot lang sa parehong problema.
Ibig sabihin ito ay hindi ka kulang sa effort, kundi kulang sa alignment. So dito pumapasok ang ritual. Nakakatulong itong ritual na ito. And sa mga gusto ng fresh start sa 2026, na kung ikaw ay gusto mo ng malinis na simula ngayong taon, or handa kang iwan ang mga lumang pattern at maling desisyon, or ayaw mo nang umulit ang mga 2025 struggles na pinagdaanan mo, no? Lalo na sa trabaho at sa negosyo. So, ang ritual na ito ay energetic reset, hindi siya shortcut. And kung alam mong kailangan mo na munang maliwanagan or magkaroon ng malinaw or magkaroon ng clarity bago kumilos, ayan, kung ikaw ay ayaw mo nang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo, no? At kung gusto mo nang maging kalmado at malinaw bago gumawa ng desisyon at handa kang makinig sa inner guidance mo kaysa sa panic. So, ang ritual na ito ay magbibigay sa iyo ng tahimik pero malalim, matutulungan ka makapag-isip ng tamang desisyon. Hindi ito loud manifestation. Alright? So, sino rin ang pwedeng sumali? Kung ikaw ay employed, mapa-local man o abroad, freelancer ka, creative ka, may small business ka, online seller ka, professional ka na nag-iisip na mag-shift, or OFW ka na gustong magplano ng next chapter mo, or breadwinner ka na gustong ayusin ang long-term direction ng buhay mo, at kung yung gusto mong pagsabayin, ang mga taong gustong pagsabayin ang career at negosyo. Ayan. Now, isang paalala lang po, ang ritual na ito ay ako po ang gagawa. Okay? Sacred ito at tahimik gagawin. Wala kayong item na marireceive. Wala kayong video na marireceive or matatanggap para maiwasan natin ang usog or evil eye na tinatawag unintentionally or intentionally. So sacred po ang mga ginagawa kong ritual. Walang performance. Ayan. So ito ay para sa mga seryoso sa kanilang inner work bago outer success. Ayan. So again, so gusto pong sumama, ayan, hanapin nyo lang po ang aking Facebook page, Bonum Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Yung FB link ko, makikita nyo po sa comment section dito sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Now, ito naman ay energetic cord release at detachment ritual na gagawin ko sa January 27, 2026. Okay, ito ay isang malalim at sagradong ritual, energetic ritual na ginagawa ko para putulin, paluwagin at tuluyang i-release ang mga energetic cords na hindi na nakakabuti sa iyo. Mga connections patuloy na humihila sa iyo pababa o pabalik sa sakit, pagod, takot o paulit-ulit na toxic cycle. So pag-usapan muna natin kung ano ang energetic cords. Ang energetic cords ay invisible energy connections na nabubuo sa pagitan mo at sa mga past lovers, ex-partners mo, mga toxic people, posibleng kaibigan mo, ka-workmates mo, o even kamag-anak mo. Right, mga traumatic experiences, mga guilt na dala-dala natin, mga resentment, attachments, kung ano man yan, or even mga obsessions na hindi na maganda o hindi na nakakatulong sa iyo. Or situations na tapos na pero emotionally present pa rin or energetically present pa rin na nakakaapekto sa buhay mo. So kahit wala na sila sa buhay mo physically, nakakabit pa rin ang energy nila. Kaya bigla kang napapagod kahit wala kang ginagawa. Paulit-ulit mong naiisip ang isang tao o yung tao na yan, or hirap kang mag-move on or gumawa ng desisyon even. At parang may humahawak sa iyo pabalik or humihila sa iyo pabalik kahit gusto mo nang umusad or mag-move on. So anong ginagawa ko sa ritual na ito? Sa January 27, 2026, gagawin ko ang ritual na ito sa tahimik at sagradong space gamit ang mga focus prayer intentions, mga elements, mga items, mga instruments ko.
Okay, so ako lang po ang gagawa ng ritual, wala kang kailangang gawin, wala kang ipapadalang item, wala kang marireceive na item, wala kayong video na matatanggap o larawan ng ritual dahil ito ay sacred at private at may tinatawag kasi tayong mga evil eye or usog na yung iba hindi nila sinasadya pero nakakadala sila ng negative energy. So, ayan. So, again, sino ang pwede? Dapat sumali kung gusto mo nang mag-move on, pero parang hindi ka makaalis. Ang hirap mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Or kung may taong emotionally draining sa paligid mo, kahit wala na sa buhay mo, or kahit wala na sa buhay mo, or even mas lalo na sa mga nakakasalamuha mo. Or kung paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga selos, galit, or lungkot, at gusto mo nang mawala yan, so ito ang ritual na nararapat sa iyo. Or kung pakiramdam mong may energetic attachment pa rin sa past. At kung gusto mo ng clean slate bago pumasok sa bagong chapter. Now, kung nagtatanong kayo, bakit sa January 27, 2026? Ayon po sa ASI, Association of Spiritual Integrity at other sinalihan kong grupo, kung saan ako miyembro at according sa mga teachers namin at masters namin, ang petsang ito, ang date na ito ay energetically supportive para sa detachment without bitterness, release without regret, and closure without confrontation. So, ito ay hindi paghihiganti, hindi pagbura ng alaala, kundi pagbalik ng enerhiya mo sa'yo. Okay, so ang ritual na ito ay ginagawa with prayer, intention, and spiritual guidance. Ayan. So again, sa gustong sumali, alright, magbayad kayo 500 per person. Kaya kung dalawa kayo nasasali, 1,000. Kung tatlo, din 1,500, and so on and so forth. Ayan. So again, ang energetic cord release and detachment ritual ay isang spiritual clearing na ginagawa ko para tulungan kang makawala sa mga invisible energetic ties na humihila pabalik sa'yo. Kahit gusto mo nang umusad, right? O nagpapaulit-ulit ng sakit at trauma. Nagpapabigat sa iyong dibdib, isipan at energy. At nagpapahirap sa iyo para makapag-move on ka na or para makapag-let go ka na. At nagpaparamdam na parang may nakakabit pa. So, hindi ito simpleng move on lang. Ito ay energetic process kung saan binabalik ko sa iyo ang energy mo at pinapaluwag natin or pinapawalan ang any attachment para maging free ka ulit, para maging malaya ka ulit. No, ano naman ang goals ng ritual na ito? Ang ritual na ito ay ginagawa para sa pag-release, palayain ang energy mo mula sa emotional attachment, mga trauma bond, toxic cycles, mga fear, mga guilt, resentment na nararamdaman, or need ko pa siyang maintindihan loop, mga ganon. Another is detachment. Another is energy return. So, maraming tao hindi nakakausad kasi hindi lang puso ang naiwan, kundi energy mo din naiwan pa rin. So, sa ritual, kinukuha ko pabalik yung part ng energy mo na napunta doon. Ibabalik ko sa'yo. And 4, boundary and protection seal. Napaka-importante kasi pagkatapos ng release, okay, tinatatakan ko yan ng energetic protection, boundary reinforcement, and closure intention para hindi na basta-basta pumapasok ulit yung same draining energy, yung same energy na humihila sa inyo pababa at any attachment. Ayan. So again, sa gustong sumali, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Kung hindi nyo alam, pakibasa na lang or pakihanap sa comment section dito sa baba sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Alright, so again, Gemini, sa gusto pong sumali sa mga rituala na banggit ko, ayan, nasa comment section po ang Facebook link ko. I-click nyo lang yun at then ma-redirect po kayo doon and then mag-message na lang po kayo. Alright, unahin natin itong grapes. Bakit andito for you, Gemini? Okay, bakit andito yung grapes? What is this about? Ano tong grapes? Bakit andito for you, Gemini?
Gemini. Okay. Grapes for Gemini. You have the Tower, surprise. The 10. Okay. Wow. All right. Yeah. Gemini. Sa mga Gemini natin dyan na nag-uumpisa, may inuumpisahang trabaho, may ina-applyan, at may inuumpisahang negosyo, or kakasimula pa lang magnegosyo. But this is you planting a seed, no, with the Ace of Pentacles. Ayan. Talagang magugulat ka with the Tower. It will ikakabago mo ito ng buhay. Tower is like renovation. With the grapes, talagang ikakagulat mo ang malaking pagbabago sa financial status mo. With the Six of Swords, this is you living a very difficult financial situation. Kumbaga, ito na yung paglayo mo. Unti-unti mo nang unti-unti ka nang mabubunutan ng tinik sa mga problema mo. Itong 10 of Swords, this is, I would say, marami sa inyo Gemini ay talagang dumaan sa hirap, dumaan sa mga problema pagdating sa trabaho at pera. Okay, yung iba sa inyo siguro naloko, na bankrupt, last year talagang hirap na hirap sa pagkumayod, nahihirapang kumita, nahihirapang makabayad ng utang, hirap na hirap sa trabaho at pera, matatapos na yan. Lalo na kung may balak kang mag-umpisa. For those of you, mag-umpisa ng bagong sideline, mag-umpisa, maghanap ng ibang trabaho, could also be like bagong pagkakakitaan. Kung ano man yan, wow, ikakagulat mo, ikakabago ng iyong status, kakabago ng buhay mo. Six of Swords, this is pag-usad. This is you living a you are living now your financial struggle. Iiwan mo na ang nakaraan kung saan masalimuot ang nakaraan mo. Wow, I love this. Claim it, Gemini. Okay, punta tayo sa kerosene. Bakit andito yung kerosene? Anong meron sa kerosene? Spirit guides and angels. Kerosene. Alright. I think this is it. Kerosene. Saktong-sakto. Okay. This pertains sa love life. Gemini. Page of Pentacles. Okay. For those of you Gemini na may karelasyon LDR. Okay, it doesn't have to be a fam. Pwedeng Pilipino na ka-LDR. Okay, malayo kayo sa isa't isa. Ang world kasi malayo sa isa't isa. This could be sa ngayon LDR kayo, or maybe yung asawa mo na nasa ibang bansa, babae ka man or lalaki. Mukhang yung iba sa inyo pag-aawayan ninyo ang third party, or yung iba sa inyo pag-aawayan ninyo ang mga plano niyo sa buhay, or yung iba sa inyo pag-aawayan ninyo ang regarding sa anak ninyo. There's something about a child's tuition fee. Page of Pentacles. This is a children. Babae or lalaki, Page of Pentacles, I feel like this has something to do with tuition fee ng anak ninyo. There's something, it could also be, it doesn't have to be anak. Pwede rin siguro pamangkin, o meron ditong nag-aaral na bata sa kolehiyo or high school, or basta child na nag-aaral, babae or lalaki. Mukhang iba sa inyo pag-aawayan ng mag-asawa.
ninyong mag-asawa. Could also be hindi lang din tuition fee, baka project, nanghingi ng project, nanghingi ng malaking pera pang pabili ng project, pang affiliate, or pang tuition, or allowance. Pag-aawayan ninyo, Gemini, ng partner ninyo, diyan mag-umpisa ang away. Arguments, hopefully hindi, na sana hindi hahantong sa malalang away with the kerosene. Ang kerosene pa lang kasi dito, this is danger. Yung kerosene nasa loob pa lang ang fuel. So, wala pang pagkakataon na once na tapon tong fuel, so nasa container pa lang ang fuel na magti-trigger ng sunog. So sana hindi lalala. The lovers, this is between two relationship. Mag-asawa, mag-partner, mag-boyfriend, mag-syota, magka-live-in partner. The world, posible na sa ngayon maghiwalay. Possibly kayo, co-parenting, co-parents, right? You are co-parenting and then mag-aaway kayo na bakit hindi mo kami sinusustentuhan? Or something like that. It could also be na, bakit mo tinutulungan yung pamangkin mo? Na yung pamangkin mo bulakbol. Bakit mo pinapadalhan? Walang-wala na nga tayo, hirap na ang budget natin. Something like that. Or maybe yung asawa, yung wife, or yung husband kontra sa pagtulong, pag-aralan yung isa. Something like that. Or pag-abot ng pera. Now, 9 of Cups could also be like, marami akong dito mga nakikitang scenario. Hindi kayo satisfied. Some of you ay hindi masaya sa nangyayari. 9 of Cups kasi is happiness, but I feel like this is the opposite. Hindi kayo masaya sa mga nangyayari sa relationship ninyo kasi may issue regarding sa pera. Regarding sa pera. Basta regarding sa money, na saan man napunta ang pera na yan. Tulong sa pamangkin, pinapag-aral, sa anak. It doesn't have to be, I don't know. Alright, Master. Bahala na kayo mag-resonate. Bakit andito yung Master discipline for you, Gemini? Sana wag lalala yung away. Master. King of Wands, the Devil, Page of Pentacles, the Hermit. Okay, yeah, you are learning. Okay, eto Gemini. No doubt. Okay, walang kaduda-duda, Gemini. Marami kang gustong matupad. Mga plano sa buhay mo, mga objectives, mga visions mo. May mga visions ka. Wait lang mga madam, may gusto lumabas. Wait lang mga madam. Okay, so no doubt, no Gemini, iba siguro may mga plano kayo sa buhay. Ayan. May gusto kayong so determined na maabot or ma-achieve ang mga nasa plano mo with the Hermit. Mga pinagninilayan ninyo for how many months ago, siguro mga nakaraang linggo. Okay, you're so determined about this. Now, with the Page of Pentacles, I feel like, yeah, you're too ambitious. There's nothing wrong about that. But wag mo masyadong excess. Wag kayong masyadong maging obsessed sa inyong mga goals na mga sa trabaho. There's something about meron kang gustong ma-achieve. Ang mahirap dito ba kasi ang devil kasi this is sort of like temptation.
Some of you ma-obsess sa isang hobby, ma-obsess sa kakabili-bili sa Shein, Temo, TikTok, online, ano pa, pagsusugal. Hindi na yan maganda. Hindi na balance. The devil itself, literal na devil na ang pumapasok. And also, master, kaya pala andito ng master, i-control, kaya pala andito yung control. Kontrolin mo ang utak mo sa ngayon, kontrolin mo ang pag-iisip mo, kontrolin mo ang mga nararamdaman mo sa kung ano man yung nasa isipan mo. Baka pagsisihan mo. Pag-isipan mo mabuti with the Hermit. I feel like walang problema kung gusto mong kumita, gusto mong yumaman. There's nothing wrong with your ambition. Lahat tayo may karapatan tayong mag-ambisyon. But, lumabas kasi ang Devil card. This is saying to me na, sort of like a warning. Dahan-dahan lang, hinay-hinay lang sa kung anong man yan. Okay, baka kasi expectations mo, ma-disappoint ka, masaktan ka, baka ma-disappoint ka lang. Alam mo yung sobra nang na-obsess, baka hindi mo kayanin ang resulta, magwawala ka. You end up frustrated, you'll end up not being yourself. King of Wands, grabe. No, there's no doubt, no question about your ambition. Pag-isipan mong mabuti ang mga decision mo, Gemini, with regards to your goals, certain goals. Huwag ka muna like, maybe you are planning to invest big. Mayroon kang, gusto mo mag-invest sa isang bagay na yan. Pag-aralin mo muna with the Hermit, pag-isipan mo muna with the Hermit, pagnilayan mo mabuti. Bawat hakbang, pag-isipan mo. There's something about the devil na it's a warning. Ayokong maging specific sa outcome. Basta ang devil lumabas, this is a warning. This is not good. It's a bad omen. Baka investment na malaki, mag-invest ka 200k, $500,000, mamaya magulat ka na lang in the end, something. I don't want to be specific. Alright, punta tayo sa repairman. Anong meron nito? Okay. Repairman. Bakit andito yung repairman for Gemini? Repairman. Okay. Okay. Two of Pentacles. So, this is about love. This is about love. We're talking about okay. This is about career. We're talking about career. Wag muna sa love. Okay. I feel like marami sa inyo gustong ayusin ang inyong talagang gustong ayusin ang inyong financial problems. Marami sa inyo may balak na, or if you are asking, kung nagtatanong kayo about a certain people in your lives, people or person in your lives na umutang sa inyo, nagkaroon ng utang sa iyo, I think this is a confirmation na right now, just because tinalikuran ka, okay, it doesn't mean na wala siyang balak na ayusin ang problema sa pera. Okay. Also, I feel like this is a strong message about you, Gemini, right now. I think may mga bagay ka na pinag-iisipan mong talikuran. Queen of Pentacles, this is someone who is very generous towards people.
So, I feel like in the past, Gemini, puro ka bigay-bigay, right? I think, right now, gusto mong ayusin ang financial decisions mo, financial status mo. I think right now, but some of you are still nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba ang pagiging generous na mga nagdaang taon. I feel like this year may gusto kang ayusin, ay gusto mong ayusin ang kapirahan mo. Yeah. And with the death card, I feel like gusto mong magbago ang may magbago sa financial aspect mo. With the Eight of Cups, this could also mean that some of you Gemini, meron ka talagang hihindian na. Meron kang tatalikuran na responsibilidad na I feel like yung responsibilidad na realize mo ngayon, hindi ko na pala dapat responsibilidad yung mga yan. There's something about that. But still, some of you are like, sa ngayon siguro parang tinitimbang mo muna. Siguro this could be family, kapatid na for how many years mo nang tinutulungan, or a family member, or a friend, or anybody close to your heart na matagal mo nang masabing, can I use the word spoiled? Let's just say, siguro ini-spoiled mo, Gemini. Ini-spoiled mo in any way, shape, or form pag i-spoiled. But I feel like that has something to do with money. Because Two of Pentacles, this is like, gusto ko na kasing mabalansi ang pera ko. Gusto ko nang maayos ngayon naman ang pera ko. Tatapusin ko na ang pamimigay ko. Death, tatapusin. Queen of Pentacles, bigay-bigay sa resources. Tatapusin ko na. Magbibigay na ako ng ultimatum. This year naman, unahin ko naman ang sarili ko. May mga financial goals din ako para sa sarili ko. Meron akong, siguro sa mga video may nag-iisip na meron kang paglalaanan pa ng pera mo, or meron kang gustong bilhin din para sa sarili mo. Yan ang nakikita ko with regards to your money. Kasi we're talking about career and business. And also, there's something with regards to business. I feel like marami sa inyo ay talagang naghahanap pa ng mas magandang pagkakitaan, mas malaking sahod. I think you're now looking for, and mahahanap mo. Okay? Ituloy mo lang yung paghahanap sa trabaho, mas malaki ang kikitain mo, makahanap ka. What is this illusion? Wait lang mga madamats. What is this illusion? Ano tong illusion? The Fool, Page of Wands, and the Eight of Swords, Four of Pentacles. Okay. Illusion lang, okay? Ano man mga iniisip ninyong negative about sarili ninyo sa trabaho, sa negosyo, ano man mga iniisip ninyong hindi maganda sa negosyo, illusion lang. Kung iniisip ninyo na hindi ka makakaipon, Gemini, makakaipon ka with the Four of Pentacles. Illusion lang. Okay, huwag kayo magpadala sa Eight of Swords energy. Eight of Swords is mga negative thoughts. Okay, ito ha, huwag kayong magpadala sa inyong mga negative thoughts. Ngayong taon na ito, ngayong first quarter of the year, January, February, March, huwag kayong magpadala. Page of Wands, makaka-receive kayo ng magandang balita regarding trabaho or regarding your business. Whatever, kung ano man yan. Kung nag-iisip ka na hindi ka makahanap ng trabaho, kung nag-iisip ka na hindi ka makapunta ng ibang bansa, kung nag-iisip ka hindi ka na makaahon with a Fool, kung nag-iisip ka na hindi ka na makalaya, nasa isipan mo lang yan. It's all negative lang. Okay, alisin nyo yung mga illusion lang lahat ng mga iniisip mong masama regarding your work,
regarding your business. Kung iniisip mo na, walang may gusto sa akin sa trabaho, no, hindi tama yan, mali yan. Hindi ako magaling sa trabaho, or yung ka-workmates ko may bala. Ano mang mga negative thoughts nga, ano man ng mga hindi magagandang iniisip mo sa loob ng trabaho mo, sa sarili mo man o sa mga ibang nasa workplace mo, wala yan. It's hindi tama yan. It's false thoughts yan. Negative. Umiiral lang kasi ang Eight of Swords kasi is parang may pagkapraning. Naprapraning ka lang, okay? Ayan, so this is a confirmation. Kasi Eight of Swords, ito na yung, hala, baka binabalak ako, baka ako ang chinichismis, baka, ako kaya ang topic, or something like that. Or, baka itong kasyoso ko, baka itong business ko, wala na, napuno ka na ng mga negative thoughts. Ayan, na-trap ka na. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga negative na iniisip. Okay? Ayan. Four of Pentacles. Yeah, masyado kang praning with the Four of Pentacles. I-let go mo yung mga negative thoughts. Okay, Gemini? I-let go mo yan. Ano naman tong 50-50? Anong 50-50 mangyayari sa buhay ninyo sa career and business? Hierophant. 5 of Swords. 9 of Swords. 6 of Cups. Okay, there's someone in the past, okay? Kasyoso sa negosyo, ka-deal, urong-sulong. Okay. Yeah, 50-50 ang dealings. 50-50 no, tatanggapin ka is because I feel like yung iba sa inyo, the reason why hindi committed ang ka-deal mo is because there's something about stress yung kasyoso mo, stress yung ka-deal ninyo, client mo, customer mo, stress sa ngayon. May pinoproblema sa relationship. Connected sa relationship. For those of you Gemini na may ka-deal sa lupa, may client na eto na, mag-yes na yung client ko, or eto na, tatanggapin na ako sa trabaho ko, or isasama na ako sa sidekick, or isasama na ako sa gig, or there's a situation in your life regarding your career, o baka siya ang maging ka-team ko, o siya maging ka-partner ko, or maging partner na ako ni boss. I feel like sa ngayon magulo ang sitwasyon. It needs healing with the 6 of Cups. Kailangan i-heal mo na ang sitwasyon. Kaya pala 50-50. May nangyayari hindi inasahan. Nagkagulo. Hindi dahil sa ayaw ng sino man to, naging 50-50 kasi may kaguluhang mangyayari. Tension, Hierophant, kaya hindi committed. Okay, may nangyaring gulo. Alright, may mangyayaring gulo, conflict, may away. Outside sa'yo, hindi mo na kontrolado. Sa kanila ang problema, hindi sa'yo. Okay? Sa kanila ang problema. Ano to within a few weeks? Anong mangyayari? Anong mangyayari within a few weeks? Gemini. Kung kailan nyo man na ito napanood, anong mangyayari within a few weeks? Eight of Pentacles. King of Cups. So, regarding your work, okay? Regarding your work, makaka-receive ka ng good news regarding your work. Tatalon ka sa tuwa. Whatever it is. Okay? Some of you talaga ay makakahanap ng magandang trabaho within a few weeks. Gemini, for those of you na naghahanap ng magandang trabaho, makaka-receive ka ng good news with the Ace of Wands. This is Ace of Wands, new work, new passion, something na matagal mo nang gusto. Could be a dream job. With the Sun, this is like very good for you na trabaho. Kaya siguro may delay. Kaya mga nagdaang taon, nagdaang mga buwan, nag-a-apply ka, naghanap ka ng employer, gusto mo pasukan. Alam mo, kaya nga rejection is protection. But this time, Eight of Pentacles, this is magiging committed ka dito sa trabaho na to.
Maganda ang kikitain mo. Kung ano mang mahanap mo na trabaho within January, February, March, possibly, yeah, ikakagandaan mo to. And King of Cups, hindi ka mahihirapan. King of Cups is mababalanse. Gustong-gusto mo, ikakatuwa mo, the sun, happiness, joy, success. Magiging successful ang work mo and business mo. For those of you, Gemini, na nag-uumpisa, may balak na magtayo ng bagong negosyo, January, February, March, lalo na March, yeah, it will lead to your happiness, ikakaligaya mo, ikakasucceed mo, at marami ka pang maiipong pera. Ang daming perang papasok with the Eight of Pentacles. Basta, tuloy mo lang ang iyong pagpupursige, ituloy mo lang, i-continue mo lang with the Eight of Pentacles. Ituloy mo lang ang pagsisikap mo. Tuloy mo lang, okay? Don't give up. Alright, punta tayo sa train. Bakit andito yung train? Ang ganda ng reading mo, Gemini. Let me know if nagustuhan nyo rin sa comment. Ayan. Kung may gusto kayong i-claim nyo na po. Alright? Ayan. Bakit nandito yung train? Ace of Swords, Queen of Wands, Justice, Four of Swords. Okay. Gemini, for those of you na may mga pinoproblema sa sa mga may pinoproblema sa kanilang visa approval, sa kanilang ticket, sa kanilang pag-alis, I feel like this has something more like pag-uwi. Yung iba sa inyo may gustong umuwi. Yeah. Could also be like may problema sa amo, tinago ang ticket, there's something tinago. Like more like visa approval. Okay, relax ka lang. Ayan, I feel like for those of you Gemini, nasa ibang bansa rin. Yeah. Magkakaroon din ng solusyon dyan. Okay? Yeah. Victory. You will succeed. Ikaw ang mananalo. For those of you na sa ibang bansa na may kaso, may inagrabyado, may kinakarap na kaso, nakaaway ang boss, pinagbintangan with the justice, parang pinagbintangan, may kinakarap na kaso or issue, mananalo ka din. Truth will reveal. The truth will prevail. Sa ngayon, wag ka masyadong mag-isip-isip. I-relax mo lang yung utak mo. Relax ka lang. Relax ka lang. You will, magkakaroon, lalabas sa katotohanan with the Ace of Swords, Queen of Wands. Yeah. Wag kang tiwala sa sarili. Have confidence na kung wala ka talagang ginawa, truth will prevail. The justice will be on your side. Yeah. I think marami talaga sa inyo ay also determinadong umalis. The reason why gustong umalis is because gusto mo kasi pantay-pantay ang the reason why I think some of you gusto nang umalis is because parang ayaw nyo na yung pamamalakad sa amo mo or something like that. Yeah. Hindi ka naman nakakatulog. There's something also about, siguro dahil overwork, no, with the Four of Swords, parang inaabuso ka sa trabaho na I think the reason why gusto mong umalis. Yeah, makakaalis ka. Okay? Alagaan mo ang kalusugan mo. Huwag ka masyadong aggressive, Gemini. Okay? Relax ka lang. Relax mo lang yan. Makakaano ka rin. Ano tong balloon? Hot air balloon. Hot air balloon for Gemini. Oh, Gemini, you have the Ten of Cups, Six of Pentacles, Six of Wands. Gemini, claim it. You will talagang, this is a sign na makakaahon ka na.
This also a sign na confirmation na mababayaran mo na ang mga utang mo with the Six of Pentacles. Meron ka pang marireceive na malaking blessing. Six of Wands, this is victory. Claim it. Claim this victory. Knight of Swords, kaya lang, be patient. Be patient sa blessings na marireceive mo. Knight of Swords. Kaya nga relax ka lang. Okay? Darating din yung time kung saan, and for those of you who are asking Gemini if you are a content creator, may business ka, makikilala rin ang business mo, magiging famous ka rin with the Six of Wands in the right time, in divine timing. But definitely, especially for those of Gemini, the reason why gusto mong mag-succeed dahil gusto mo para mabayaran ang utang mo, darating din yan. Okay? You will receive happiness, blessings. I don't know exactly kung anong blessings to. Kung anumang naisipan ninyo na gusto yung ma-receive na blessings, i-comment nyo na sa comment section para ma-manifest sa inyong buhay. You will achieve success, blessings, freedom, talaga, kalayaan. Kalayaan sa wakas. Malaya na ako sa mga utang, mababayaran ko na mga utang, makakahinga na ako ng maluwag. Ayan, no, hot air balloon, parang pag nandun ka sa taas, parang, ay, salamat. Grabe yung mga pinaghirap, grabe yung paglalakbay ko, grabe yung journey ko. This is it. Ang ganda pa naman because this is the end of your reading. I don't wanna be specific. O kung ano mang naisipan niyo, baka yun na yun. And again, this is general reading. So, sana lahat kayong sa inyo to, lahat sa inyo mangyari itong kapalaran na nakita ko sa baraha. Okay? So, let me know if nagustuhan ninyo by liking this video. Now, Gemini, for those of you na naghahanap ng pampaswerte sa trabaho at negosyo, watch this po. Ayan mga kabono, meron tayong bagong item. Taosu Bead Protection Bracelet. So, this is 950 each. I only have 10 pieces on hand. Ayan, so limited stocks lang po. So, the Taosu Bead Protection Bracelet is a sacred protection piece designed to help harmonize your energy during the challenging cycles this year. Especially when you are facing Taosu, if you are conflict ka sa Taosu, which is the Grand Duke of Jupiter. You know? So, during Taosu kasi, during Taosu influence, may mga unlucky periods or intense life transitions. So, kailangan nyo ng mga protection bracelet for Taosu. Now, this is crafted with a white protection cord and a red Taosu bead engraved with auspicious symbols. This bracelet acts as a shield, stabilizer, and energetic anchor, helping you move through the year with clarity, balance, and spiritual protection. Now, this bracelet is ideal for anyone who feels blocked, unlucky, hindi maswerte, may mga emotional heaviness na dinadala, or energetically attacked or spiritually attacked, even if you are not directly offending Taosu. Okay? So, benefits by life aspect, may dala siyang protection and energy shield. It helps deflect negative energy, mga bad intentions, evil eye, and energetic attacks. And this supports protection against spiritual disturbances, mga gossip, mga chismis, mga paninira, envy, jealousy, inggit, and mga unseen obstacles. Ayan. And also, it creates an energetic boundary or protection, so external negativity will not or does not easily affect you. Now, for money, career, and business, this helps stabilize your money flow, especially during unstable or unlucky periods this year. And it reduces repeated financial losses, delays, or sudden expenses. And it supports clearer decisions in your career and in your business, minimizing your costly mistakes. Ayan, maiwasan ang mga pagkakamali sa mga decision makings, financial decision makings. And also, it encourages steadier opportunities instead of chaotic ups and downs. Now, for love and relationships, this bracelet will help
prevent misunderstandings, mga emotional tensions, at mga third-party interference. And also supports emotional balance so you can respond calmly, no, instead of reacting impulsively, para iwas ang mga away na mahahantong sa mga saksakan, mga sobra mga dangerous na outcomes. Ayan. And also it encourages healthier communication and emotional grounding in your relationship. And also it will protect your relationship from any outside negativity and jealousy. Now, for your mental and emotional well-being, ano ang benefits sa aspect mo na yan? This bracelet will help you calm your overthinking. So, maiwasan kang mag-overthink, maiwasan magkaroon ng anxiety and emotional heaviness. And this supports inner peace during your stressful transitions or mga unlucky phases in your life this year. And also it encourages emotional grounding and clearer judgment, and also it will help you feel more centered, protected, and less drained. Hindi ka masyadong drained sa taon na ito because of the fire horse energy. Now, for your health and vitality, energetic support lang po ito, okay? This bracelet will support your overall energy balance this year, especially when you are feeling weak, drained, or unlucky, and then helps release any stagnant energy that may contribute to your fatigue or heaviness. So it also encourages smoother energy, circulation in your daily life. Now, this is just an energetic support tool, and does not replace any medical care. So, if ever may mga malulubhang sakit kayo, mas mainam pa rin na magkumonsulta sa inyong mga sari-sariling mga doktor. Ayan. For spiritual alignment and luck, this bracelet will help you realign your energy with divine timing instead of constant resistance, and also supports smoother spiritual lessons during any challenging cycles this year. It encourages protection while still allowing growth and karmic correction habang patapos ang taon na ito. And also, this bracelet is ideal partner for your prayer, mga intention settings, and yearly protection rituals kung gumagawa ka. Now, why wear a Taosu protection bracelet? Now, Taosu energy does not only affect zodiac signs directly clashing with it. So, pwede ito sa lahat ng mga animal zodiac signs. Kung anumang year ka pinanganak, pasok ka dito. It also impacts those going through big changes, mga emotional stress, financial pressure, or repeated obstacles. This bracelet is worn as a symbol of humility, protection, and alignment, also asking for guidance rather than fighting the flow of the year. So, sa mga gustong bumili, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Bonum Magos PH Facebook page. Yung link po ng FB page ko nasa comment section, mahahanap. Now, if gusto nyo naman po ng black string instead of white, meron din tayo available. Color black. Same lang din na benefits ng yung previous na bracelet na white ang cord. But for more information about the benefits, you can go to my Facebook page. Pwede nyo i-search doon ng mga naka-postings na mga iba't ibang available na Taosu bracelets at mga protection bracelet, pampaswerte bracelets, at mga iba-iba pang mga item na makakatulong sa sitwasyon ninyo sa career, trabaho, love life, at ano pang mga aspeto sa inyong buhay. Ayan. Again, for more information, visit my Facebook page, Bonum Magos PH. Ayan, may blue check, verified na po ni Meta. Again, nasa comment section po ang link. Maraming salamat. Ingat po kayo and God